Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hello guys! It's me again, Krong TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang mga nakakapanabik na pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na One Piece. Sa video ito pag-uusapan natin ang teorya na nagsasabing itong si Luffy ay isang Lunarian. Syempre, alamin muna natin kung ano nga ba ang tinatawag na Lunarian. So nagkaroon na nga ako ng kaunting explanation sa kung ano nga ba ang Lunarian sa nakaraan ko ang video. Pero sa mga hindi po nakapanood nito ay uulitin ko na lang po. Ang mga Lunarian ay nagtataglay ng ability to ignite ang kanilang katawan at ma-manipulate ang apoy na kanilang nakikreate. Dagdag pa nga dyan, ang kanilang physiology ay nagbibigay sa kanila ng incredible resistance sa physical harm, kung saan ay pinapayagan nga silang to thrive sa kahit anong natural environment. Ngunit ipinapakita sa ilang pagkakataon ng ang durability ng Lunarian ay nawawala when the flame burning na nasa kanilang back goes out, though sila naman ay nagigain ng extra speed. Ang mga Lunarians din ay kilala bilang tribe of gods, at ayon pa nga kay Whitebeard, there used to exist a kingdom of gods sa Red Continent. Ngunit nga, sa hindi malamang dahilan, ang mga Lunarian have nearly extinct. Yung mga Lunarians naman guys ay mukha namang tao. Tao na mayroong black feather wings at mayroon nga ding silver white hair at brown skin. At sinasabi nga sa ilang mga teorya na ang mga Seraphim din ay isang Lunarian. Ang Seraphim nga pala ay ang bagong pacifista units na didevelop nga ng Marine Special Science Group with the intention na i-replace nga ang 7 Warlords of the Sea bilang one of the 3 great powers. Ang mga Seraphim ay ang sinasabing clones ng mga former Warlord of the Sea, created gamit ang lineage factor. Nakita natin na ang mga Seraphim na ito sa chapter 1059 kung saan nilaunch ito ng mga Navy, all-out offense against nga sa Amazon Lily at sa Kuja Pirates. Ang goal nga ng pag-attacking ito ay upang makapture ang former Warlords of the Sea, si Boa Hancock at ang kanyang pirate crew. As expected, at pansin rin naman natin sa ipinakita sa One Piece series, ang mga Seraphim na ito ay talagang incredibly powerful weapons na ginagamit nga ng Navy upang mapalitan ng Shichibukai. Upang nga sa balance of power ay ma-maintain, kinakailangan na sila ay strong enough to replace nga ang former warlords. Ibig sabihin, dapat ang kanilang strength ay certainly immense dahil sila ay dinisign bilang nga papalit nga sa 7 Warlords of the Sea. Aasahan natin guys na hindi basta-basta ang lakas ng mga Seraphim na ito. Dagdag pa nga dyan, kahit na sila ay living weapons built in the childhood ng mga former member of the Warlord, sila naman ay may katangian din ng mga Lunarian tribes. Bukod pa dyan, sinasabing katulad din ng natural Lunarians, ang mga Seraphim ay merong innately resilient physiques at capable nga of becoming drastic faster kapag ang kanilang flame or yung apoy nila ay nawawala, though sila ay nagiging vulnerable to attack. Pero bukod nga sa mga Seraphim ay may mga sinasabi pang another Lunarian sa One Piece series, at sa video ito pag-uusapan natin yan. So magsasabi nga ako ng nalaman or nasagap ko ngang teorya patungkol nga dito sa Lunarian na ito, kung saan sinasabing ang mga Lunarian na ito ay magkakaroon ng malaking role sa One Piece series na maaring one of these days o kaya naman pwede rin na bago nga matapos ang series. Ibig sabihin sila ay mayroong ngang importance in the rest of the story, at ito nga ay ang idea na ang D-Clan o yung Will of D ay mga Lunarian descendants of some kind na nagsa-circulate kung saan nag-umpisa ito mula noong ang Lunarian ay ma-mention. Ito ay based primarily sa kung paano nga na ang D-Clan at ang Lunarian ay kilala nga kaaway o kalaban nga ng Celestial Dragon, pati nga ang iba pang mga several minor connection between the two. Ayon dito sa teorya, sinasabing may 3 examples nga ng Lunarian to compare, at ito nga ay ang sinabi ko kanina, ang Seraphim, si King, at ito nga daw si Sanji. Patungkol nga kay Sanji, ito ay taliwas nga sa nakaraan kong video, yung kung bakit nga ba nakakagamit ng apoy itong si Sanji. Kung saan dito, sinasabi na si Sanji nga daw ay may DNA din ng isang Lunarian, na ang flames na nagagawa niya ay dahil sa partially nga siya ay na-awaken na niya ang DNA ng Lunarian. At kung sakaling ang totoo man ito, pwede din na i-assume na ang flames ni Luffy ay mula sa D-Clan Lunarian heritage din. Pero bukod pa nga dyan, may isa or may another theory pa nga kung bakit nga sinasabing
ito ngang si Luffy ay mayroon ding DNA ng Lunarian at ito ay dahil sa kanyang Gear 5. Hindi ko na nga guys ipapaliwanag ang Gear 5 dahil nga sa nakarang video ay ipinaliwanag ko naman na ito sa inyo ang Gear 5 nga nitong si Luffy. Anya sa teoryang ito, maaring ang Gear 5 ay partially a manifestation nga ng kanyang Lunarian heritage, which is ang kanyang white hair at ang kanyang flames, at ang Sun God Nika ni Luffy ay maaring galing talaga sa manifestation ng King of Lunarians. At ang maaaring tunay na rason kung bakit natatakot ang world government sa kapangyarihang ito ni Luffy, hindi dahil sa kay Joy Boy or sa One Piece, bagkos maaring dahil meron pa itong itinatagong mas malakas pang kapangyarihan na sa ngayon ay hindi pa nga inilalabas. Sinasabing ang tattoo nga ni Dragon ay ang siyang magpapaliwanag na si Dragon ay isang Lunarian, since hindi pa din naman natin alam kung si Dragon nga ba talaga ay anak ni Garp. Bukod nga sa nabanggit ko na flame o yung nag-i-ignite nga itong hair nga ni Luffy, masasabing si Luffy ay half or may lahing Lunarian at ito ay dahil sa kanyang ama na si Dragon. Si King na kilala bilang Lunarian ay meron ding tattoo which is masasabing similar on the left side of his eye katulad nga ng tatay nga nitong si Luffy, si Monkey D. Dragon. Hindi imposible na ito ay isang parallel clue na nagsasabing si Luffy ay half sun at half moon dahil maging ang skin color nitong si Dragon ay masasabing similar to King's, namely with dark brown skin color. Then, ang God Valley incident ay allegedly ang sinasabing last part of the Lunarian race extermination. At maging ang world government ay willing to give a price of 100 million berries just for information about nga sa existence of the Lunarian race. So maaaring si Luffy talaga ay may lahi din na Lunarian, hindi lang dahil sa origin ng kanyang firepower, pero dahil na rin sa kung bakit he can heat up his body kung saan kaya nga niyang i-activate ang Devil Fruit Awakening. Ibig sabihin, being Lunarian ay allegedly isang requirement para nga ma-activate ang awakening ng ability of Nika's Devil Fruit, kung saan ito ay ang marahil ang siyang kasagutan kung bakit gusto ng world government na exterminate ang entire Lunarian race from the One Piece world. Ito rin ay isa sa eksplanasyon kung bakit sa umpisa pa lamang ay hindi nga nila pinatay si Luffy, dahil kampante sila na hindi maa-activate ang awakening dahil hindi nila alam na si Luffy ay meron palang lahing Lunarian. Pero kung tinatanong nyo guys kung bakit walang pakpak itong si Luffy o kaya naman si Dragon, ibig sabihin nito maaring ito ay dahil sa silang dalawa ay half Lunarian lang. So kung totoo man ito guys, asahan natin na hindi lang sa Gear 5 nagtatapos nga ang kapangyarihan nitong si Luffy. Pero kung kayo ang tatanungin guys, ano sa tingin nyo? Si Luffy nga ba ay merong lahi din ng Lunarian? I-comment nyo lang inyong kasagutan sa ating comment box. At dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!